Isang bagay na hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Isa nga ba siyang propeta o isang negosyante na ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Diyos para kumita at para yumaman? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Apollo si Kibuloy. Siya ang isang pastor na naging kilala, lalo na nang naging kaibigan niya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lalong higit naging kilala siya dahil sinasabi niya na siya raw ang appointed son of God. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Every human beings. Ito na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At pagkatapos nga nito ay naging katawa-tawa ang pangalang Pastor Apollo Kibuloy sa internet, sa social media at maging sa publiko. Pinakakalaban ni Carlos. Feeling ko si Kibuloy. Yung nagpaito ng lindol. Nandito din si Kibuloy na kuy-koy. Ngunit noong nire-research ko mga kaibigan ang mga bagay patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, tinitignan ko kung sino nga ba ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo. At nagulat ako na si Pastor Apollo Kibuloy ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo dahil naglalakihan ang kanyang mga assets. Napakarami niyang mga eskwelahan, universidad sa iba't ibang bansa. Meron din siyang mga private planes na nagkakahalaga ng ilang mga milyon na kung ito ay i-estimate ay nakakahalaga ito ng 900 million pesos. Mayroon din siyang Mercedes-Benz na G-Class na umaabot ng 16.5 million pesos. Kingdom na kung ito ay matatapos ay magiging mas malaki pa ito sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo na umaabot ito ng 13 billion pesos. Ang Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy ay umaabot ng 1 billion 500 million pesos. Sunshine Media Network International o SMNI, isa itong television network na ang nagmamayari ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy din na nagkakahalaga ng 1 billion 500 million pesos. Where in fact mga kaibigan, si Pastor Apollo Kibuloy ang nagpahiram ng eroplano sa dating Pangulong Duterte. Si Pastor Kibuloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At sabi pa ng isang network, si Pastor Apollo Kibuloy daw ay may estimated na net worth na nagkakahalaga ng 160 million US dollars na kung ito ay i-convert natin sa peso ay umaabot ito ng 8 billion 687 billion 760,000 pesos. Oo mga kaibigan, ganito kayaman si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit ang tanong ay, saan nga ba galing ang kayamanan ni Pastor Apollo Kibuloy? Ang Kingdom of Jesus Christ ay naitatag noong September 1, 1985 na kung saan nagsimulang mag-preach si Pastor Apollo Kibuloy sa Villamor, Agdao, Davao City na mayroon lamang siyang 15 members. At dito niya na-receive ang critical responses na siya ay nagkiklaim na siya daw ang appointed son of God. Oo, inaangkin niya na siya raw ang anak ng Diyos. Ngunit mayroong statement pa si Pastor Apollo Kibuloy na siya raw ang father mismo. Oo mga kaibigan, na-promote na ang pagsabi ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi lamang siya appointed son of God, kundi siya rin ang God the Father. At kung ating makikita, tila baga may behind the scenes ang mga ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. At kung ating makikita, hindi ba't nakakatuda na ang pastor na ito ay hindi talaga tunay na propeta, kundi siya ay isang negosyante? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro.
At balik tayo sa ating katanungan. Saan nga ba nanggagaling ang kayamanan ni Pastor Apollo Kibuloy? Simple lang naman ang turo sa simbahan na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi niya na siya ang appointed Son of God. Pagkatapos ay ang nag-uobey sa kanya ay pagpapalain at magmamana ng langit na bayan. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga sermon. Atin itong panoorin, mga kaibigan. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At very critical dahil sinasabi niya na kung hindi dadaan sa kanya ay hindi makakapunta sa langit. Kaya naman nakakatakot, sino ba naman ang ayaw na mapunta sa langit at mapunta sa impyerno? Kaya napaka-crucial ng kanyang mga sinasabi. At sa lahat ng kanyang mga sermon ay makikita dito ang salitang obedience. Atin itong tingnan, mga kaibigan. Are you perfectly obedient? Or I will kill you if you will not obey me. At ang isa at pinaka-fundamental na aral at turo ni Pastor Apollo Kibuloy ay ang pagbibigay ng pananalapi. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apollo Kibuloy. It is the tithes. Patigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Oo mga kaibigan, napakahalaga naman talaga ng salitang tithe sa lahat ng mga simbahan dahil ito talaga ay biblical principle. Kaya lang, dito na pumapasok ang ibang turo ni Pastor Apollo Kibuloy dahil may mga kota na kailangan mong init upang sa ganun ay maging karapat-dapat ka sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. At ito ay isiniwalat ng ilang mga dating kaanib ng Kingdom of Jesus Christ na ipinatayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Atin silang panoorin, mga kaibigan. I have given right away a financial quota, like just right away. When I get back, I just baptized and then they're giving me like 2,000 Singapore dollars. At dito nga, nabalita rin sa Rappler ang patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy noong December 10, 2021. Root of all evil, Kibuloy Church demands for money, mar followers in death. Kung gusto mo talaga na mapabilang sa Kingdom of Jesus Christ na ikaw ay makakapunta sa langit na bayan, ay kailangan mong maging spiritual worker. Ito pa ang banggit ni Pastor Apollo Kibuloy. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Towards the end of the events, there's encouraging message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best which is the Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the Spirit. Pagka-worker in the Spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Hallelujah! Oo, ang pagiging spiritual worker ay magtatrabaho ka sa kingdom na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Magpapanggap ka na estudyante, magpapanggap ka na bulag, pipi o anumang kapansanan. Pagkatapos ay ikaw ay hihingi ng donasyon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang iba ay nagpapanggap na estudyante, mga kaibigan, na nakuhanan pa ng isang babae na dating kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. Kinonfronta niya ang isang lalaki na nagtitinda ng mga produkto ng mga pagkain sa isang fast food restaurant. Atin itong panoorin, mga kaibigan. So I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. You are a student, you are a self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving as a student. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now, the other thing is, we pretend
that we were deaf and mute. So we tried to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Ayaw nga po Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kakibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganyan din ang trabaho ko. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yan. Hindi. Sa akin, Miyembro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo. Naku, Kibuloy. At kung ating makikita, mga kaibigan, in-interview at kinonfronta si Pastor Apollo Kibuloy ng isang journalist na dumalaw pa sa Davao upang tanungin ang mga katanungan na kung bakit napakayaman niya habang ang mga miyembro niya ay sobrang naghihirap. Ito pa, atin itong panoorin mga kaibigan. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If this is not God's will for me to have these things I have, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? At sobrang nakakamangha ang mga kasagutan ni Pastor Apollo Kibuloy patungkol sa mga bagay na ito. At ang katanungan ay, hanggang kailan magiging ganito si Pastor Apollo Kibuloy? Not until nagkaroon ng iba't ibang kaso si Pastor Apollo Kibuloy na may kinalaman sa child trafficking. Hindi lamang child trafficking, kundi sexual trafficking mga kaibigan, na ito ay isang mabigat na kaso na ipinaparatang kay Pastor Apollo Kibuloy ng United States of America. Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. At kung ikaw mga kaibigan ay kaanib ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, ay wala po akong hangarin na kayo ay siraan, maging si Pastor Apollo Kibuloy. Atin lamang ipinapakita kung ano ang katotohanan. Ika nga sa John 8 verse 32, at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tunay mga kaibigan na hindi kay Pastor Apollo Kibuloy ang susi patungo sa langit na bayan na binabanggit sa 1:14 verse 6. 1:14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kaibigan, walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Na kung ating makikita, hindi si Pastor Apollo Kibuloy ang daan patungo sa langit na bayan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya naman, imulat natin ang ating mga mata sa sinasabi ng Banal na Kasulatan. Dahil kung hindi natin binabasa ang Banal na Kasulatan, tayo ay mabubulag ng mga pastor na ang kagustuhan lamang ay ang pansarili na kaligayahan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kayo po ang tunay na Diyos na siyang sobrang nagmamahal sa amin. Alam po namin, Panginoon, at nasilayan po namin na wala pong tanging daan kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo lamang. Tulungan kay Panginoon na makita parati ang katotohanan upang maging klaro at maliwanag ang aming daan patungo sa langit na bayan. Inyo kaming Panginoon protektahan at gabayan sa mga plano ng kaaway at nawa Panginoon pakaingatan kami na may ahayag ang katotohanan sa aming mga kaibigan upang masilayan nila ang tunay na daan na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus lamang. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.